Hinikayat ni Undersecretary Claire Castro ito pong mga tinatawag na bashers or detractors na kung wala pong mabuting sasabihin ay tumigil na kayo, no? At sabi po nung reporter kasi, bashers daw po at detractors. Yung pinangalanan niya nga po, ito pong sina Sara Duterte at saka si Harry Roque. Pero hindi naman si Undersecretary Claire Castro actually ang nagpangalan sa kanila eh. Yung reporter, tinanong niya, ito pong si Yusek Castro. Kaya yan po yung naging tugon ni Yusek Castro. Kung wala pong mabuting sasabihin, ay manahimik na lamang, tumigil na lamang. Instead, dapat makipagtulungan po sila para po sa ikabubuti at ikaayos po ng bansa at ng bawat Pilipino. Yan po ang matinding pahayag kanina ni Undersecretary Claire Castro sa natapos po na Palace Press Briefing sa araw po na ito. By the way, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 31, 2026. Sa mga Katoliko, ipinagdiriwang po nila ang Holy, ano bang tawag dito, Tuesday, no? Ikalawang araw po sa Holy Week po natin, ano? Kaya nirerespeto ko po ang pananampalataya syempre ng mga napakarami po nating kababayang Katolikong Pilipino. Pero bago tayo pumalaot dito po sa ating re-reaksyonan na press briefing kanina ni Jose Claire Castro, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Muli, kung kayo po'y hindi Duterte supporter, ay wag nyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share nyo na rin po sana ito pong ating live streaming. Balik po tayo dito po sa ating pag-uusapan. Kanina nga po, tinanong ito pong si Yusek Claire ng isang reporter tungkol po sa mga tinawag niyang bashers at detractors. At pinangalanan niya talaga. Ito daw po ay sina Harry Roque at Sara Duterte. O para po hindi tayo lumabas na chismoso dito, panoorin muna natin ang mismong balita at reaksyonan po natin mga tol. Ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo mga as a detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President? Inamin mo, basher sila. So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion? Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila. Kayo ba'y sumasang-ayon sa pagsasabi ni Jose Claire na tigilan muna ang pamumulitika? No? Kasi sa totoo lang mga tol, tayo po ay nasa matinding sitwasyon sa ngayon. Kung ayaw po ninyong tawaging crisis, gawin na lang nating matinding sitwasyon. Ano? Nasa challenging times po tayo ngayon. Sapagkat domestically speaking, ang political environment dito po sa atin ay talagang napakagulo. Yan po ay sa pangunguna ng mga Duterte at supporters po nila. And globally speaking, meron pong tensyon na nangyayari, conflict, war sa Middle East. At hindi lamang doon, sa iba pang parte po ng bansa katulad po ng giyera sa pagitan po ng Ukraine at ng Russia na napakatagal na. Pero ito pong giyera sa pagitan ng mga bansang Iran at ang magkakamping Israel at US ay nasa mahigit isang buwan na. Nagsimula po ang giyera noong February 28, no? To be more specific, 31 days na ang nakalilipas simula po ng giyerahin ng US, Israel ang Iran. At ito po ay nagdulot talaga ng matinding pagsubok sa buong mundo, partikular sa presyo po ng langis na nagiging dahilan po ngayon ng kaliwat ka ng paghihikahos ng karamihan po nating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasa sektor po ng transportasyon. Actually, hindi lang naman sektor ng transportation, halos lahat po tayo. Regardless kung ano po yung sitwasyon po natin, apektado talaga tayo dito po sa giyera dyan po sa Middle East. Kaya sana tigilan na ng mga, kung tawagin ng reporter, ay bashers or detractors ang pamumulitika. Eh wala tayong nakikita kung hindi pamumulitika eh. No? Yung
sasalita nitong si Harry Roque every now and then sa kanyang YouTube channels or social media. Walang ginawa po ito kung hindi manira sa kasalukuyang gobyerno. Tapos kapag ka merong nagagawang mabuti naman, on the other hand, ang Office of the Vice President, instead na sabihin na lamang na tumutulong sila sa tao, pupolitikahin pa nitong si Harry Roque at ikukumpara sa tulong na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Like for example, yung 1 piraso o 2 pirasong bus ng Office of the Vice President, ipopost niya sa kanyang social media at palalabasin na makatao daw yung sa OBP, samantala yung sa gobyerno ay hindi raw makatao kasi ang ginagamit daw po ay truck. In particular, diyan po sa City of Manila, yung truck pa ng basura daw ang ginagamit para lamang isakay yung mga kababayan po natin ng libre, no? Yon po ay malinaw na pamumulitika. Sasamahan pa ng mga pagsasalita nitong si Sara Duterte kaliwat kanan na instead na harapin yung mga alegasyon sa kanya, idadivert niya ang issue at sasabihin na siya ay pinupolitika lamang. Iba po kasi yung sitwasyon ng paghahanap ng pananagutan sa tunay na namumulitika. At mamaya, bibigyan po natin kayo ng update diyan po sa kinakaharap na impeachment complaint nitong si Sara Duterte sa Committee on Justice. Pero dito muna tayo magpo-focus sa sinasabi ngayon nito pong si Yusek Claire na kung wala kayong mabuting masasabi, mabuti na lamang na tumigil kayo, no? At iwasan nyo na lamang yung mamulitika. Dapat nakikipagtulungan kayo sa ating gobyerno para sa ikabubuti ng bansa at ng bawat Pilipino. Nakalimutan ko pang sabihin meron pang ibang mga personalidad diyan katulad nitong sina Amy Marcos, Robin Padilla at kung sino-sino pang mga DDS, no? Na instead na tumulong sa gobyerno, kaliwat kanan ang pangiintrigang ginagawa. Mamaya pupuntahan po natin yung mga partikular na pahayag nitong si Amy Marcos kaugnay ng relasyon niya sa kanyang kapatid na ating Pangulong Bongbong Marcos. Isama ko na rin bago ko makalimutan yung sinasabi nitong si Robin Padilla na mas inuuna daw po ang impeachment kaysa sa krisis. Samantala siya nagdala pa ng isang maleta na puno daw po ng pirma, 300,000 signatures daw po yon at pumunta sa Senado. Yun ang malinaw na pamumulitika, merong tamang proseso. Bakit hindi nyo na lamang antayin at kayo instead na nagsasayang ng gasolina sa pagporoon at pagparito sa mga bagay-bagay na pinagagagawa ninyo, dapat kayo'y nananahimik na lamang sa inyong mga opisina at nagtatrabaho ng merong katapatan at tunay na malasakit sa mga kababayan natin Pilipino, hindi para sa iisang tao na nakakulong na ngayon sa Hague, Netherlands. Biruin ninyo, senador, mangunguna doon, mananawagan sa Korte Suprema na ang tamang proseso naman hindi ganyan, no? Kung may petisyon ang kampo ni Rodrigo Duterte para sa di umano'y kine-question nilang illegal arrest kay Rodrigo Duterte, hayaan yung gumulong ang tamang proseso. Yang ginagawa mo, Senator Robin Padilla, wala yan sa tamang proseso. Ewan ko kung pagiging panatiko lang talaga yan o pagiging ignorant, no? Kasi hindi ako naniniwalang bobo itong si Robin Padilla, mga tol No? Personally, that is my opinion. Hindi bobo si Robin Padilla. Kaya nga nung tumakbo po ito sa pagka-senador, somehow kinonsidera ko yung paniniwala ko na yun na hindi siya bobo. Kasi napakahirap po para po makapagsalita ka ng ano bang salita yung ginagamit ng mga Muslim, lalong-lalo na sa pagbabasa po ng Quran. Marami po akong nakasama na mga kasamahang kong pulis before na hindi po marunong bumasa ng Quran. Pero si Robin Padilla na kaya niya at kaya niya magsalita kaya hindi po bobo yan. Ang problema lang, ewan ko kung totoo ito, baka tanga, no? Dahil po sa pagiging panatiko niya kay Rodrigo Duterte, nakakalimutan niya na siya po'y senador at hindi po ordinaryong vlogger na pwedeng magsalita kung saan-saan sa social media o sa kalsada. Siya po ay isang senador na dapat nire-representa ang buong Pilipinas. Kaya nga tayong mga nagpakatanga sa kanya noon, walang dapat sisihin kung hindi tayo no? Ako inaamin ko na naging tanga ako nung botohin ko itong si Robin Padilla At
kung sasabihin ninyong hindi kayo tanga nang binoto nyo si Robin Padilla, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero i-generalize ko, lahat tayong bumoto dito kay Robin Padilla, nagpakatanga tayo nung mga panahong iyon. Kasi bakit? Tingnan nyo naman ang ginagawa ni Robin Padilla ngayon. 'Di ba? Pag pabor sa kanila, hindi daw pamumulitika. Pero pagka hindi pabor, pamumulitika. Anak ng teteng talaga. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Yusek Claire Castro. tumigil na sila permanently at makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila? Lahat po, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Sunod po ng tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, Yan na. may we just get a palace reaction on Senator Aimee seeking for Ito po yun, yung sinasabi nitong si Aimee Marcos, no? Kahapon, March 30, 2026. Ewan ko kung anong utak meron itong tao na ito, pati yung nananahimik na kaluluwa ng kanilang ama, parang ginugulo pa. No? Para sabihin mo sa harapan ng publiko ang mga katagang ito. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan yung utos niya, bantayan mo yung kapatid mo. Di ko nabantayan Nak ng teteng naman. Sa tingin mo, sino ba talaga ang hindi nabantayan sa inyong dalawa? Bago natin pakinggan yung sasabihin ni Yusek Claire Castro, tingin ko ito. Unang-una, this is personal and this is my opinion, hindi po ito paninira. Alam naman ng lahat na ikaw ay pumatol sa isang may asawa. 'Di ba? Ipinakita nyo pa ngayon sa movie ninyo na Made in Malacanang, karga-karga mo yung bata, no, nung magkakagulo na, no? Anak mo yon doon sa isang lalaki na merong asawa. Pangalawa, sino ba yung mga hindi maayos ang pananalitang binibitawan sa harapan ng publiko? No? Hindi yon si Pangulong Bongbong Marcos. Never natin kinakitaan si Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Never nating nakitang nagalit or even nagtaas ng boses si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong si Aimee Marcos, sa harapan mismo ng pagtitipo ng Iglesia ni Cristo noong November 17, 2025, tumindig ka doon sa kanilang entablado at doon sinambit mo yung mga katagang parang pinalalabas mo na adik ang mag-asawang Marcos, no? Si Pangulo at ang kanyang asawa na si First Lady Lisa Marcos. Anong uri ng pananalita yon na ang pinaguhugutan mo lamang sarili mong pananalita? Wala ka man lang inilatag na ebidensya. Kaya kung meron mang bantayan dito, dapat ikaw yon, Senator Aimee Marcos, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Napakaayos ng pamilya ni PBBM. Tingnan mo naman ang kanyang mga anak. Oo, parehas kayo ng mga anak ninyo mababait. Ewan ko lang kung lahat ng mga anak mo mababait. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi si Governor Matthew Manotoc, mga tol, mabait. I do not know yung dalawa, no? Kung may issue sa kanila. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, alam naman natin na si Congressman Sandro Marcos, si Simon, si Vincent, na mga napakabait na anak, no? Mga napaka mapagkumbaba. Never natin napakinggan ng anumang issue, 'di ba? Hindi katulad ng sinusuportahan mo na pamilya Duterte. Yung anak ni Rodrigo Duterte, wag na natin banggitin si Rodrigo Duterte. Alam nyo naman na kung ano ang pinagagagawa ni Rodrigo Duterte. Yung anak ni Rodrigo Duterte, unahin natin si Paulo Duterte. Ano ang pinaka naging viral issue sa kanya last year? Biruin mo, dahil sa bugaw, no? O dahil sa babae, yung bugaw, gugulpihin mo, halos patayin mo na. Isunod natin si Sara Duterte. Anong uri ng tao yan? Nanapak ng walang kalaban-laban.
Tapos lately meltdown. Parang baliw eh, sabi nga ni Ramon Tulfo. 'Di ba? Tapos magsasalita ng mga katagang napaka-morbid. Ang iniisip, kamatayan lagi. Gigilitan ng leeg si Pangulong Bongbong Marcos, pagbabantaan ng buhay ni Pangulo, ni First Lady, ni former Speaker. Oh. Sunod pa natin yung isang anak, si Baste Duterte. Nakita naman natin kung anong video yung kumalat before, para siyang lasing. Tapos may kaharap na isang babae, humihit-hit ng sigarilyo ba yun? No? Tapos kung ano-anong pinagsasasabing hindi maganda sa harapan ng publiko, may pahamon-hamon pa ng suntukan ng pinatulan, di naman pala papalag. Isama mo pa si Kitty Duterte. Biruin mo, yung pulis na babae nagtatrabaho na lamang, pinagmumumura nila. Tapos may mga issue pa ng wake and bake. Ewan ko kung totoo. Di ba? Yon yung mga senyales na dapat, kung meron ka mang pinagsasabihan na dapat bantayan ng kanilang ama, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. Kasi alam niyo ang pamilya ang refleksyon ng pagkatao ng isang individual. Kung anong uri ng pamilya meron ka, refleksyon yun ng pagkatao mo. Ang ayos-ayos ng pagmamahala ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa, walang anumang issue ng infidelity. Di ba? Kaya masosoplak naman kayo dyan ni Yusek Claire dito. Pakinggan po ninyo ang opinion ni Yusek Claire. Forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko. Di ba? Ma'am, Yun, pinaliliwanag ko na sa inyo kanina. Di ba mga tol? Yun dapat ang binabantayan. Kaso lang, dapat hindi na dinadamay ang namamayapang tao. Di ba? Pero yun mo, para mo lamang ipagdikdikan sa harapan ng publiko yung intention mo, perhaps sirain ang gobyernong ito o ang kapatid mo, pati yung namamayapang ama ninyo, idadrag mo sa pamumulitika mo. Anong uri ng tao itong si Amy Marcos, mga tol? Kaya kayong mga loyalista, ewan ko kung susuportahan nyo pa rin itong si Amy Marcos dahil lamang sa kanyang apelyido. Kasi may mga nakikita pa rin ako, loyalista, susuporta kay Marcos, Amy. Mamili na kayo. Hindi porket pangalang Marcos, katulad ni Amy, pangalang Marcos, tama ang ginagawa. Diba? Pero syempre, ito ay pananalita ko lamang. At hindi ko po kayo pinipilit. Diba? Mahirap naman yung i-impose mo ang gusto mo sa iba. Magsalita ka lang sa harapan ng publiko, okay lang yun. Walang problema. Pero yung i-impose mo yung paniniwala mo sa iba, hindi maganda yun. Kaya tuloy natin ang pakikinig po dito. Usap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid.
At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund. Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Kasi may mga pros and cons yan. At ayoko nang sumawsaw pa dyan. No? Ngayon, si Harry Roque nabanggit kanina. Ano ba ang update dito kay Harry Roque? Yung kanyang petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng inilabas na arrest warrant ng House of Representatives laban sa kanya ay binasura na po ng Korte Suprema. Pero sa totoo lang, parang wala na rin naman po itong epekto. Kasi ang naglabas po ng warrant of arrest or yung order of arrest ay ang 19th Congress. Alam naman natin na tapos na po yun. No? Kaugnay nung naging hearing sa Quadcom. Kaya dapat ang mas focus ng ating publiko, more so ng ating gobyerno, yung kanyang warrant of arrest kaugnay ng qualified human trafficking. And if ever, yung isinampang reklamo po sa kanya for land grabbing lately ng National Bureau of Investigation. Sana sa lalong madaling panahon sa pamumuno po ng ating Department of Justice and DILG Secretary through the NBI and PNP, mahuli na po itong si Harry Roque. Biruin ninyo, every now and then, magla-live sa kanyang YouTube channel, magpo-post sa kanyang Facebook page. Samantala, pugante po ito. Alam naman natin kung nasaan siya, bakit walang magawa ang ating gobyerno. Yung kanyang kinakaharap na kasong kriminal, no bail recommended po ito sapagkat ito ay may kaparusahan ng life imprisonment. No? Yung land grabbing, mabigat na sitwasyon yan para po sa mga inagawan ng lupa, pero bailable po yun. Kaya yung non-bailable dapat ma-implement. Di ba? Ang tagal-tagal ng pugante nitong si Harry Roque hanggang ngayon hindi po nahuhuli ng ating gobyerno kaya nakakadismaya Idagdag pa natin diyan yung bastos sa Davao, no? Pahiya tuloy siya doon sa banda na Wolfgang ba yun? To. Ito. Hindi ko magamit yung page ko ngayon. Nagloloko yung Facebook. Ewan ko kung ano kaya dito tayo sa personal profile ko. No? Eto. May post dito si Juan Sandugo. Yan, no? Biruin mo, sila'y nag-entertain. Akala nila DDS yata itong si Wolfgang. O kung DDS man, pero hindi niya matanggap siguro na merong isang tarantado, bastos, sa kanyang audience. Kaya pinalayas nila. Pakinggan ninyo ito, ha. But Biruin mo, nagsasalita yung bokalista ng Wolfgang, tapos may nag-FU kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bastos talaga itong mga tatanga-tangang Duterte supporter Yan, Senator Amy Marcos, ang mga ganyang uri ng tao ang dapat pinababantayan. Hindi yung mga makatwiran, hindi yung mga maayos ang pagkatao. Ito, itong mga ganitong uri, mga bastos na Duterte supporter. and we don't give a shit about that tonight. We're just here to make you forget about all that shit. I'll tell you this, everybody's lying to all of us. Everybody, So fuck that. Tonight, we're going to tell you the truth. Hey man, we're going to go home if you guys keep this shit up. Yeah. We're not going to turn this into a fucking thing. Di ba? Barado. Ha? Barado yung isang tatanga-tangang DDS sa huling bahagi niya, palalayasin yun. Pati kapwa niya Dabawin yun, nagalit na sa kanya. Kasi nandyan sila para mag-enjoy. Biruin mo, rock and roll. Ang galing ng boses nito Wolfgang Kapanahunan namin ito Ang edad nitong Wolfgang siguro mga nasa 50 plus. No, kasi ako 46 na ako nung binata pa ako, high school, Wolfgang na Malamang kaidaran ito ng Eraserheads, ng River Maya, yung mga bokalista.
at banda na yon. Want to do your freedom of speech? Go out into the fucking hallways and do it there. Right here. It's rock and roll country, man. Di ba? And I'm talking about Monogaspi. So just keep quiet for a bit so I can share you a little bit about this guy. He's one of the fucking greatest. Nagse-share kasi ito si Basti Artadi yung pangalan ng bokalista. Kaya dito sa balita na to, niliwanag niya yung sitwasyon. No? Tapos pupolitikahin mo kung kailan siya nagsasalita para bigyan ng tribute yung nirerespeto nilang tao. 'Di ba? Yung bassist na si Mon Legaspi na pumanaw noong 2022. Tapos bigla kang magsisisigaw ng FUBBM. Pahiya tuloy. Hindi na tayo magtatagal dyan kasi yan naman po ay hindi na issue kung tutuusin. Pero nakita ko lamang dahil na-post ng Juan Sandugo at nag-appear po sa aking timeline. At ganun pa man, babalik po tayo dito sa tunay na issue. Ano ba ang mga tunay na issue? Dapat walang pamumulitika, dapat nagtatrabaho. Sa pagtatrabaho kasama po diyan, syempre yung paghahanap ng pananagutan, no? At sa paghahanap ng pananagutan, hindi pwedeng porket merong krisis o kung ano mang challenging situation, kakalimutan mo na kung ano yung mga nagawa sa bayan ng isang tinatawag na corrupt, no? Sabi ni Ronald Llamas, kapag ayaw humarap, maliwanag na corrupt. Kaya humarap ka na para hindi ka nababansagang corrupt. O dito po sa interview sa isang kongresista, pakinggan po natin ano yung mga ine-expect po natin na mangyayari diyan po sa impeachment laban po kay Sara Duterte. All right. So, Congressman, the next hearing of the House Committee on Justice will be on April 14. Can you walk us through what will happen on that day? Well, on April 14, it will be the first hearing after the preliminary hearing wherein we have approved the issuance of subpoena for the relevant documents and pieces of evidence that will be used during the hearings wherein we will further establish both pattern of behavior and acts committed by the Vice President. So, come February 14, ito na yung panahon. Ang tinatawag na marami na exciting part kasi dito na talaga makakalabasan ng mga ebidensya para patunayan yung pang-aabuso sa kapangyarihan ni Vice President Sara Duterte. And some of the documents subpoenaed by the committee, Congressman, are the statements of assets, liabilities, and net worth or SALNs of the Vice President during her tenure as Mayor and Vice Mayor of Davao City. Tama yun, ano? O baka makopyright tayo pero magandang pakinggan natin yung halik ni Judas no? Pagka na-copyright tayo, i-titrim ko na lamang ito. Ito yun halik ni Judas. Kaso lang, wag na. Baka mawala tong video natin, ano? Pero maganda, pakinggan na lang natin sa off-stream, no? Napakagaling po ng banda po na ito, Wolfgang. Anyway, tuloy po tayong makinig dito mga tol. Kasi alam nyo naman, medyo familiar na talaga tayo sa nangyayari sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Oy, tanga, no? Huwag kang manonood sa ulol. Pag nanood ka sa ulol, sinong mas ulol? 'Di ba? Napakatanga nyo talagang mga Duterte supporter. Napakatanga ninyo, mga masokista kayo. Ako, di ako nanonood sa ulol. Pag alam kong ulol yung tao, bakit ko papanoorin ulol? No? Kaya tingnan nyo, hindi ako nanonood sa mga DDS vlogger. Kasi kung ano yung sinasabi mo, ganun yung tingin ko sa kanila. Hindi ko lang sinasabi. Bakit? Ang pagsasalita ng ulol sa kapwa ay isa sa pinakamakasalanan sa harapan po ng ating Diyos. Ayokong maging relihiyoso sa inyo. Pero kung kayo'y Kristiyano, dapat alam nyo po yan. No? Kaya kayo, mga kababayan ko, mga katol natin dito na sumusuporta sa gobyerno, sa ating Pangulo at dito sa ating programa, sana wag nyo pong maging gawi ang magsalita ng ulol sa kapwa. Ito po ay hindi biro mga tol O di ba? O ulol sa Biblia. Tayo'y magpaka-total Holy Week naman ngayon. Ano ang sinasabi po ng salitang ulol sa Biblia? Iwasan nyo 'yan mga tol.
iwasan nyo po ito. Sa Mateo chapter 5 verses 22 to 24. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya kung kayo'y Kristiyano, never niyong sasabihin sa inyong kapwa ang salitang ulol. Ha? Mas mapapatawad pa kayo marahil kung ang pagmumura nyo gagawin, PI lang. Kasi wala namang nakalagay sa Biblia na PI. Pero hindi rin dapat natin sabihin yon. No, kaso lang yun ang nagiging gawin ngayon kapag kagalit ang tao. O kaya sa mga normal na conversation, nagkakaroon ng pagmumura. Pero never nyong sasabihin ang salitang ulol sapagkat kayo ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Hindi po ako nagsabi niyan, ang Biblia, mga tol. Ayoko maging makadiyos sa inyo. Pero ang katotohanan, yan. I read the Bible cover to cover. I almost became a pastor sometime in 1999. Alam niyo yon? Almost 2 years ako nag-evangelism sa iba't ibang lugar. No, yung friend ko, best friend ko, unfortunately pumanaw na po siya, maaga siyang kinuha ni Lord. Naging pastor talaga siya. Dapat sabay kami. Kasi lang nag-aaral ako ng criminology at naging pulis ako. Yun po yun, ano. Ayan ay paalala lamang para dun sa tatanga-tangang Duterte supporter. Tawagin mo na akong tanga, tawagin mo na akong bobo, tawagin mo na akong PI, FU kung ano man, pero iwasan mo magsalita ng ulol sapagkat nanganganib ang kaluluwa mo sa impyerno kapag ka nagsalita ka ng ganun sa kapwa mo. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Attorney Michael Poa, her legal counsel, said that he thinks these are irrelevant because the offense must be impeachable offenses and the official must be impeachable officials. And being vice mayor and mayor, these are not impeachable officials. So what's your take on this? Well, these documents, as far as I understand, are very important in establishing a pattern. Mahalaga din yan para... No, patulan natin tong isa. Paano naman yung magnanakaw? Pag nanonood ka sa mga magnanakaw ka rin ba? Tanong lang, hindi. Magkaiba yun. Tanga ka naman, ano? Diba? Pag nanonood ka sa magnanakaw, hindi ka magnanakaw, nanonood ka lang sa kanya. Pero pag nanonood ka sa isang tanga, tanga ka rin. Bakit? Hinahayaan mo ang sarili mong manood sa isang tanga? Pwede tayong manood sa magnanakaw kasi inaalam natin yung sitwasyon. No? Katulad pa minsan-minsan, nanonood ako sa mga Duterte, sa paniniwala ko, magnanakaw sila, pero hindi ako magnanakaw. Napakahina naman ng logic mo. Ang tatanga talaga ng mga DDS, ano? Biruin mo yung logic nila, ganun. No? Kung nanonood ka sa magnanakaw ka din ba? Anak ng teteng! makita natin kung paano ba lumobo talaga yung kanilang yaman bilang mga public officials na sumusweldo. Depende doon sa salary grade na meron ng posisyon nila. So that's very critical in establishing a pattern in terms of amassing ill-gotten wealth pagdating dito sa kanyang posisyon ngayon as Vice President. So that's a very important point for comparison, especially given the position that she's holding now. Mm-hmm. And Bicol Saro Party List Representative Terry Redon has previously said that there is a 50 million gap with the net worth of VP Sara. Have you seen... Yan yung inaabangan natin, mga tol, ano? Kasi alam niyo, pagka nailabas yung SALN ni Sara Duterte at nagkaroon ng unexplained gap doon sa wealth niya, lalabas na ill-gotten yun. No? Ang presumption ay ill-gotten yung the rest of the wealth na hindi nanggaling doon sa lehitimong makakapag-produce sa kanya ng yaman. Magkano ang sahod ng vice mayor, ng mayor, ng mayor, ng vice mayor? Di ba? At ngayon vice presidente. Magkano ang kinikita ng kanilang mga negosyo? Dapat tutugma doon 'yon. Anyway, hindi na muna tayo magpapakatagal diyan sa issue na 'yan, ano? Kasi gusto kong mas focus tayo kapag ka-impeachment ang pinag-uusapan sa isang live streaming. Ito, siningit lang natin.
Kaya pansamantala na muna tayong magtatapos sa ating programa. Mga Duterte supporter, if you are using logic, gamitin nyo naman yung tama. Di ba? Natawa ako doon sa lohika nung isa kasi binara ko yung isa na tatanga-tangang DDS sa pamamagitan ng pagtawag niya sa akin ng ulol. Huwag kang manood sa isang taong ulol kasi lalabas na mas ulol ka. Biruin mo, ulol pinapanood mo. Tapos ang ginamit na logic, paano pag nanonood ka sa magnanakaw ka na din? Magkaiba yun. Di ba? Para mo na rin sinabing pag nanood ka sa isang mamamatay tao ka na rin. Magkaiba yun. No? Uulitin ko, paminsan-minsan nanonood ako sa magnanakaw. Yun ang paniniwala ko dito kay Sara Duterte at sa iba pang mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin magnanakaw ako. Pero hindi ako manonood sa isang tanga. Hindi ako manonood sa isang bobo. At ayokong manood sa isang ulol. Kasi hindi ako tumatawag sa kapwa ko ng isang ulol. Ha? Ayokong dahil lamang sa pagsasalita ko ng ulol, mapunta ako sa impyerno. Pero I'm not sure kasi marami akong kasalanan sa buhay. No? Thou shall not kill. Ika nga, yan problema during my time. Nagawa ko yan No, kaya wag niyo akong pinagtatatakot dito mga tatanga-tangang Duterte supporter. Kumbaga, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Ha? Maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.